Hello sa inyo YouTube, JMikes TV, welcome. Pasensya na guys at matagal-tagal tayo walang upload. At busy ngayon sobra sa trabaho, busy rin sa pagbabasketball. So walang kasi pagtapos yung basketball, oras ako nakaka-uwi dito gabi na. So kaya pagdating dito tinatamad na minsan mag-reaction video. So pasensya na guys, pasensya na, sobrang sorry. Pasensya na at matagal akong hindi nakakapag-upload. Pero ngayon guys, kaya magalala, tutuloy-tuloy natin tong pagka-upload, pag-reaction video natin. So guys, please sana tuloy nyo lang ang pag-suporta sa akin at sorry talaga at hindi nakapag-upload ng ilang araw. Pero ngayong araw na tutuloy na natin. So ito pala ay Tagalog animated horror story. Ito ay Araw na Itim or Kilikiling Itim. Joke lang. Kilikiling Itim. So guys, tara na, play natin to. So sorry ulit. So let's go, play na natin, panoorin natin, enjoy na natin tong palabas na to. Araw na Itim, 10 minutes lang, pero pipili pa tayo ng isa pagtapos ng 10 minutes. So let's go. Ito lang volume natin. Yan. At may food trip pala ako guys, yun. Peaceful. Peaceful, sarap. Kaya lang tinidor. Betty po ang pangalan ko. Share ko lang po yung nakakatakot kong karanasan noong nag-substitute teacher ako. Umuupa lang ako ng maliit na kwarto noon na malapit sa school. Taga kabilang probinsya kasi ako. Late ko na nalaman na may aswang scare pala sa bayan na yon. 2 linggo na ako sa school nang may kumalat na balitang may inatake na naman daw na matanda ang aswang. Nagulat ako kasi ang sabi ng co-teachers ko ay na naman. Tapos isang gabi na nananahimik ako sa bahay ay nagkasigawan na ang mga kapitbahay. Namataan daw kasi ang aswang na nakalambitin sa puno sa tapat ng bahay na may newborn baby. Kinabahan agad ako kasi mag-isa lang ako, kaya bumangon ako agad para siguraduhin na nakakandado ang mga bintana at yung pinto sa harap at likod. Ay wait lang guys. Noong i-check ko na yung pinto sa may likod, yung ano pala, yung microphone, saglit lang. So saan lang ulit ito? Hindi pa lobat. So kapit lang natin itong microphone guys, saglit lang. Hello. Pero nakapit lagi yung nakakalimutan ito lagi, no? So let's go. Ay may narinig akong sutsut. Food trip lang tayo. Automatic ay lumingon ako sa maliit na bintana sa kusina na nasa gilid lang halos ng pinto. May nakasilip doon na babaeng pawisan. Napahawak ako sa dibdib ko at napasandal sa dingding. Sabi ng babae ay pabukas daw ng pinto dahil siya yung dating umuupa sa kwarto at may naiwan daw siyang gamit. Iling lang ako ng iling at naluluha na. Nilusot niya yung kamay niya sa bintana at pilit inaabot ang pinto. Napansin ko na pawisan talaga siya at putikan pa yung kamay. Napaiyak na lang ako noon, pero nakuha ko pa yung tambo sa gilid at hinampas siya sa kamay. Naging agresibo bigla yung babae at inalog yung grills ng bintana. Buksan ko na raw ang pinto. Sa part na yon ay nakasadsad na lang ako sa sahig at umiiyak. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sobra na akong natataranta. Umalis yung babae at akala. Ito guys, pansin nyo guys, itong mga Pilipino na napatawag dito sa course na to, graphic designer. Ito mga to, kung may sponsor lang, yung may mag-sponsor sa kanilang mayaman, tapos gagawa sila ng movie ng mga horror, mga ganyan. Siguro maganda to. Mas talo pa nito yung mga ibang bansa, Pilipino, pag gumawa ng ganyan. Mas nakakatakot siguro. Ako ay nawala na siya. Yun pala ay lumipat siya sa mismong pinto at pilit niya yung binubuksan.
Papasukin ko na raw siya. Hindi ko na alam kung saan ako kumuha ng lakas para sumigaw ng saklolo. Biglang sumilip uli yung babae sa bintana at galit na nagdudura. Dinuduraan niya ako pero hindi makaabot sa akin. Minura niya ako at binantaan na babalikan. Pagkaalis noong babae ay narinig ko yung sigawan ng mga kapitbahay. Kinabukasan ay umalis kaagad ako ng kwartong yon. Nakiusap ako sa co-teachers ko na kung maaari ay makituloy muna sa isa sa kanila dahil sa takot ko nga sa banta noong babae. Buti na lang at pumayag din sila. Dahil ng mga sumunod na araw ay napabalita na naman daw yung aswang na umaaligid sa dati kong inuupahan. Aswang yun, atik lang yun. Nib Kiaro. Sir Neb, tawagin niyo po akong Nash. Ang ibabahagi ko ay kwento ng co-teacher ni Mama noong nagtuturo pa siya. Tawagin na lang natin na Sir Louie yung teacher na yon. Napilitan daw mag-resign si Sir Louie dahil sa espiritu na nagkagusto sa kanya. Succubus kumbaga. Ginugulo raw noon si Sir Louie kahit nasa kalagitnaan ng pagtuturo. Natatakot daw yung mga estudyante dahil bigla na lang daw itong bumabagsak ng nakadilat ang mga mata. Sabi ni Mama hindi raw matukoy ni Sir Louie kung kailan nagsimula yung panggugulo noong succubus. Basta may mga pagkakataon daw na kapag tapos na yung klase at naiiwan ng mga guro sa faculty para asikasuhin ng ilan pang gawain, ay makakaramdam ng grabing antok si Sir Louie. Yung tipong para itong tinurukan ng pampatulog dahil hindi talaga mapaglabanan ng antok. At sa panaginip nga ni Sir Louie, lumalabas yung babaeng nakakatalik niya. Gigisingin daw ni na Mama si Sir Louie kapag magsisiuwi na sila at mapapansin nila na imbis na ma-energize dahil sa nakaidlip ay pagod na pagod pa ito. Nilihim daw ni Sir Louie ang tungkol. Di ba pagka succubus, di ba babae, pagka incubus lalaki, di ba? Succubus yung yung mga wet dream na mga tapos pero di mo alam demon pala yun. Sa nangyayari sa kanya hanggang sa dumating na nga sa point na kahit sa kalagitnaan ng klase ay tumitimbuwang siya pero nakadilat. Yun ang kinatatakot ng mga estudyanteng nakakita sa bigla niyang pagbagsak. Sa payo ng iba pang guro ay nagpaalbularyo si Sir Louie pero walang nangyari. Sa halip ay parang mas lumakas pa raw yung succubus. Nagpakita na raw kasi ito kay Sir Louie kahit gising siya. Pero ang masaklap ay sumanib ito sa isang grade 6 na estudyante. Inakit daw noong succubus si Sir Louie habang nakasanib sa bata. Ang nakikita nga ni Sir ay yung pagkaganda-gandang babae at nadarang kaagad siya. Hinila siya noon sa girls CR. Yayakapin na sana ni Sir Louie yung babae. Pero nung mapatingin siya sa refleksyon noon sa salamin ay yung estudyante ang nakita niya. Nangilabot daw si Sir Louie dahil kamuntik na niyang pakialaman ng isang batang babae. Nakaso ka dyan. Dali-dali siyang lumabas ng CR at doon na niya napag-isip-isip na nanganganib talaga siya sa succubus. Hindi lang siya, kundi pati yung mga estudyante niya. Pagkatapos ng insidenteng yun, ay ilang beses pa raw na gumamit ng batang babae yung succubus para akitin si Sir Louie. Kaya nagpasya ito na mag-resign na lang kaysa mapahamak pa yung mga estudyante. Ang huling balita raw ni Mama kay Sir Louie ay nanggagamot na ito sa kanilang probinsya. Naging albularyo ang dating guro. Kung napalayas man ang succubus na nanggugulo sa kanya, ay hindi na nalaman ni Mama. Hey, grabe yun. Grabe yung guys. Magandang umaga po, Sir Neb. Ako nga pala si Kiko. Kwento ko lang yung karanasan ng pinsan kong si Bea na isang teacher sa kolehiyo. Matalino yun si Bea. Sa edad niyang 23 ay nagtuturo na nga siya sa kolehiyo. Kasing edaran niya halos ang mga estudyante niya at yung iba ay mas matanda pa sa kanya. Kabilang sa mga naturuan niya ay isang irregular student na si Garrett.
Si Garrett ay pumoporma noon kay Bea. Pero syempre umiiwas ang pinsan ko dahil alam niyang bawal yon. Kaso ay makulit si Garrett at umabot sa punto na tumigil siya sa pag-aaral. Mapasagot lang si Bea. Pero syempre ayaw pa rin sa kanya ng pinsan ko. May bakla pala na nagbibigay ng pera kay Garrett. Si Abelardo o Yesa. Siya ang nagpapaaral sa lalaking yon. At nang malaman niya na huminto sa pag-aaral si Garrett, ay si Bea ang pinag-initan niya. Ewan namin kung anong nasa utak ni Abelardo at si Bea ang tinarantado niya, imbis na si Garrett. Sir Neb, pinakulam ni Abelardo si Bea hanggang sa hindi na siya makapagturo. Naging bedridden siya dahil ang sinasabi ng mga doktor na problema ay sa utak ni Bea. May brain cancer daw siya. Pero sa kwento ni na tita, minsan ay nadaratnan nilang umiiyak si Bea dahil may hindi kilalang tao raw na pumapasok sa kwarto niya. At sa pakiramdam din nila tita sa bahay nila, parang may nagmamasid sa bawat ginagawa nila, lalo na tuwing gabi. Madalas din daw na may maliliit na langaw sa kwarto ni Bea kahit wala namang mapapasukan ng mga yon. Yung alagang pusa ni Bea ay ayaw nang tumabi sa kanya o pumasok man lang sa kanyang kwarto. Kapag daw papasok ito ay mapapahinto sa pintuan at ginagala yung paningin sa buong kwarto na parabang may sinusundan ng tingin. Dahil sa mga kakaibang nangyayari sa bahay nila at kay Bea mismo ay pinaalbularyo na siya. Nalaman nga nila tita na kinukulam si Bea pero wala pa silang clue noon kung sino ang gumagawa noon. Hindi pinaghinalaan ni Bea si Garrett dahil sa tingin niya ay wala naman siyang kasalanan dito. Pero nabulabog yata si Garrett dahil sa pagtatawas dahil kinabukasan ay dumating ito sa bahay nila at nagsumbong na si Abelardo ang nagpapakulam kay Bea. Dahil sa impormasyon na binigay niya ay madaling nagamot at napagaling si Bea. Ang sabi ni Bea ay nagpakalayo-layo raw si Garrett at tinakasan si Abelardo. At sobrang instant ng karma sa baklang yun. Yun ay dahil na-hold up siya at binaril pa ng mga hold-upper. Karma. So tapos na to guys. Ito 7-Eleven. Ito yung 7-Eleven lang yung mga yung mga pumupunta sa sa sementeryo. Kaya wala may mga YouTuber na nag-explore sa sementeryo kaya yung mga ibang pumupunta sa Lamay. Bago sila umuwi, itong 7-Eleven ginagawa nila pagpagan. Kasi nagpapagpag para yung nga nila, yung mga espiritu hindi sumama sa kanila sa bahay. Ganun. Tara, tayo natin. Mahaba-haba to. 14 minutes. Araw na itim. O kaya batok na maitim. Putik. Gusto ko lang pong i-share ang isa sa natatangi kong karanasan nung minsang nagtatrabaho ako bilang cashier sa 7-Eleven dito sa Parañaque. Gabi po yun at malakas ang hangin at ulan. May mga customer pa rin namang pumapasok pero kakaunti lang. May ilang tambay din, mga hindi bumibili at naghihintay tumigil ang ulan. Matumal ang benta nung araw dahil nga wala masyadong customer. May langaw. Panay lang ang lampaso namin ng ka-shift ko nun dahil pinapasok na ng tubig yung store. Naghahalakhakan kami nun. Lugi na naman ang shop, sabi ng ka-shift kong si Ronel. At least bayad, sabi ko naman. Sa bagay, petiks naman dahil walang customer, sang-ayon ni Ronel. Papabalik na kami noon sa counter nang may tumulak sa pinto. Malakas na pagtulak. Muntik pa kaming tamaan ni Ronel kung hindi lang kami nakailag. Pagtingin namin sa pinto, wala namang tao. Doon na kami nagkatinginan ni Ronel. Pareho kaya kami nang iniisip
na baka hangin lang yun. Ang lakas talaga ng hangin no? Nakahinga ako ng maluwag nang sabihin niya yun. Tapos ilang saglit lang, hindi namin namamalayan na may bata na sa labas ng pinto. Mga 10 o 9 years old siguro. Gusgusin saka gula-gulanit ang damit. Alam mo yung parang itsura ng mga batang hamog na sumisinghot ng rugby? Ganun-ganun. Pumasok ang bata sa pinto. Basang-basa ang katawan ng bata. Tsaka parang iba yung kulay ng katawan niya. Parang matagal nang nababad sa tubig. Papalabasin ko sana yung bata, pero naawa ako. Hindi rin naman pinalabas ni Ronel yung bata, kaya hinayaan ko na lang. Nang tumayo ito sa tapat ng lalagyan ng ice cream, ay pinagmasdan ko ang bata. Nakapwesto na ako noon sa counter. Napakaraming itim na tubig sa sahig kung saan siya nakatayo. Tuloy-tuloy na tumutulo mula sa kanyang katawan. Gusto ko na siyang paalisin dahil mahihirapan na naman kaming magmap. Pero di ko talaga magawa. Ayaw rin namang lapitan ni Ronel. Sinusubukan ng bata na buksan yung ref na puno ng ice cream, pero hindi niya magawa. Aalis na sana ako ng counter para tulungan yung bata nang mapansin kong puno ng putik ang kanyang buong katawan. Pagkatapos humarap sa akin yung bata, lumuha ng kulay itim na likido. Pagkatapos nun ay malungkot na tumingin sa akin yung bata. "Hoy pare, may nakapila na sa'yo." Doon lang ako bumalik sa ulirat. Tapos bigla na lang nawala yung bata. Pagkalipas ng araw na yon, ibinalita sa akin ni Ronel na nalunod daw yung isa sa mga kaklose niyang bata. Binibigyan pa naman daw niya yon ng ice cream paminsan-minsan. Sa creek na malapit sa kinatitirikan ng shop. Nangilabot ako nun. Agad ko sinabi kay Ronel, "Hindi kaya multo niya yung nakita natin? Yung pumasok sa store nung bumukas yung pinto? Tapos binubuksan yung ref." Napamura si Ronel. "Gago. Wala namang batang pumasok nung bumukas yung pinto." Nakakita, sabi natin. Takot ba? Busog. Kaibigan. Ako po ito, Sir Neb. Si Jomari Vasquez. Nang nabasa ko po ang post mo sa YouTube na magbigay ng kwento o mga nakakatakot na eksena sa 7-Eleven, naisip ko po agad na ikwento itong storya ko. Hindi po ito paranormal. Madami ng kaluluwag na iwan dyan kasi dyan nga nagpapagpag yung mga galing sa sementeryo tsaka galing sa lamay. Pero sana po ay maisama. 2:58 ng madaling araw, naisip kong mag 7-Eleven dahil nakaramdam ako ng biglaang pagkagutom. Ako po ay nakatira sa Tatalon, kaya ang mga dadaanan ko po ay eskinita bago makalabas sa mismong BC Road, malapit sa La Funeraria Pass. Bago pa man ako makalabas ng kalsada, may nakita akong lalaking nakaitim na hoodie. Tila may inaabangan o inaantay ito. Tinititigan din ako ng masama. Pero dahil sa gutom ko, nilagpasan ko at di ko na lang pinansin yung lalaking naka-black hoodie. Naaaninag ko pa rin ang bulto ng may kalakihang katawan ng nakaitim na hoodie. Kaya medyo kinabahan na ako. Gayunpaman, napagpasyahan ko pa rin na umuwi na dahil nabili ko na yung Slurpee at donut na palaging binibili ko sa nasabing convenience store. Ngunit bago pa man ako makalabas ng 7-Eleven, nakita ko ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Pagtingin ko sa labas, yung lalaking naka-black hoodie ay may sinasaksak. Para bang baboy lang ang sinasaksak niya dahil sa dami ng pag-indayog ng saksak dun sa biktima. Pagkatapos nun, mabilis na tumakbo ito na tila ba di magpapahuli. Natulala at napanganga ako saglit dahil sa pagkabigla at pagkahilakbot. Nang makabalik na ako sa aking wisyo, tinignan ko ang biktimang sinaksak
Nagulat at nagulantang ako dahil yung taong biktima ay ang matalik kong kaibigan. Oh, Napag-alaman ng mga pulis na ang ugat ng karumal-dumal na pangyayari ay dahil sa selos nito sa kaibigan ko na syota na ngayon nito. Di matanggap ng lalaking naka-hoodie na hiwalay na sila ng babae. Kaya nagawa niya ang krimeng yun. Sa loob ko, hindi ko pa rin maalis ang panghihinayang. Too much love Kung will alam kill ko lang, you. sana may nagawa ako. Sana buhay pa yung kaibigan ko. I feel sorry, bro. Magandang gabi po sa lahat, lalong-lalo na sa mga kapasta. Nangyari po ang kwentong ito habang bumibili ako sa 7-Eleven sa may BGC. Isa po ako sa mga customer nun. Mahaba ang pila. Nagtataka po ako kasi hindi gumagalaw. May matanda po kasi sa harap ng cashier. Tapos nagagalit na yung mga nasa unahan ng pila. "Ate, matagal pa ba yan? Kami na next oh. Matatapos na lunch break namin." "Saglit lang po ma'am sir ha." Magalang pa na sabi ng cashier. "Ia-assist ko lang po si tatay." Tukoy nito sa matandang uugod-ugod na nasa unahan ng pila. "Hala si ate, wala namang matanda dyan," sabi nung isa sa mga nakapila kanina. Takot. "Bastos ni ate, bakla mukha ka raw matanda." Natawa ko bigla nang marinig ko yun. Tinignan ko ang cashier. Nakita kong nanlalaki ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hanggang sa tuluyan na siyang umiyak. "May matanda po dito." Turo pa nito sa matandang nasa harapan ko. Tinignan ko lang ang mga nasa kabilang pila. May pagtataka sa kanilang mga muka. Narinig ko pa yung isang babae na kinausap yung kasama niya. Nababaliw yata si ate. Bulong pa nito. Tinignan ko ang babae na hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Hinihintay kong umalis ang matanda bago ako lumapit. Inabot ko sa kanya ang siopaw at tubig na bibilhin ko. "Huwag kang mag-alala, nakita ko rin yung matanda." Pagpapagaan ko sa loob ni ate. Kumunot ang noo niya bago nagsalita. "Ibig mo po sabihin, nakita niyo rin po yung itsura?" Dalawa sila. "Hindi. Bakit? Ano bang itsura?" Tanong ko. Nag-iba po yung itsura nung lumapit ka sa akin. Parang halimaw. Tinubuan po ng sungay. Pagkasabi niya nun, nakita ko sa gilid ng mga mata ko ang nakangiting mukha ng matanda. Pansin nyo to guys, mag-aalas 9 na rito, pero tingnan nyo, yung ano ko, likod ko. Gabi na yan, mag-aalas 9, pero tingnan mo, maliwanag pa rin. Nakangisi sa akin. Parang ngiti ng mga tambay na nantitrip sa taong dumadaan. Napa-sign of the cross ako. Pagkatapos nun, mabilis akong lumabas ng 7-Eleven at panay ang linga sa paligid. Baka kasi mamaya, sinusundan pala ako ng demonyong matanda. Takot. Takot yan. Takot yung guys. Papag. Ay, papag tuloy. Pagpag. Yung pa rin yun, yung nagkarina, yung babae sa may 7-Eleven, siya pa rin. Gusto ko lang po sanang i-share itong karanasan ko sa iyo, Sir Neb. Nangyari po ang kwentong ito around 2013 sa isang 7-Eleven sa Taguig. Ako lang po at ang guard ang naka-duty noong gabi. Puno ng customer ang lahat ng table, kaya naman hindi na nakakapasok yung mga tambay. Tapos napansin kong lahat naman ng nakaupo sa table, walang mga order. Nakakainis lang, kasi yung mga bumibili na gustong tumambay, hindi na nagtatagal. Dahil nga okupado ng mga customer na nakiki-aircon lang naman. Ilang oras pa ang lumipas nun, at wala nang pumapasok sa shop. Takang-taka ako, dahil dayuhin naman talaga kami ng tao. Lalo na kapag ganitong madaling araw. Naroon pa rin sa kani-kanyang table ang mga taong kanina pa nagpapalamig.
Nilapitan ako ni Kuyang Guard. Sir, wala ba kayong napapansin? Po, nagtataka akong tanong. Ano pong meron, kuya? Hindi. Sir, kanina pa po kasi ang mga customer dito. Hindi pa po nagsisimula yung shift nyo, nakaupo na sila. Wala pa rin umaalis sa kanila kahit isa. Kuya naman, nagpapa-aircon lang ang mga yan. Tsaka baka hindi pa po dumadating yung mga hinihintay nila. 6 hours na ang nakakalipas, wala man lang umaalis. Tsaka sir, huwag kang matatakot ha. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin. Bumulong. Hindi po ata tao yung mga nandito ngayon. Nakayapak silang lahat eh. Pagkasabi noon ni Kuyang Guard, naramdaman kong gumapang ang kilabot sa buo kong katawan. Nagtaasa ng mga balahibo ko sa batok at naging triple ang lamig sa loob. Pumikit ako. Inisip ko na sana walang mga tao sa loob. Pagmulat ko, wala na si Kuyang Guard. At lalo akong kinilabutan sa nakita. Punong-puno kasi ng tao ang store. Tinignan ko ang kanilang mga paa. Nakayapak lahat. What? Pumikit ulit ako at paulit-ulit na nagdasal. Pagmulat ko, wala na ang mga tao. Pumasok ang kauna-unahang customer. Pamilyar ang muka, kaya nakahinga ako ng maluwag. Kuya, wala yata si Manong Guard ah. Bati nito sa akin. Baka nagyoyosi lang sa labas. Wala eh, makikisindi nga sana ako. Sabi pa nito. Doon ako ulit kinabahan. Naisip ko, may guard ba talaga na naka-duty noong gabing yon? Ilang araw ko pa malalaman na mahigit 1 week na pala kaming walang guard. Sinabi rin ng bago kong ka-duty na baka yung nakita ko raw mga multong pinunta rito ng mga nagpapagpag. Sira ulo kasi ang mga tao no? Gawin ba namang pagpag-stop itong 7-Eleven? Hindi na, pati multo dyan ako makain. Nagkagawa kasi mga dyan pa sa 7-Eleven nagpapagpag eh. Pwede naman sa mall, di ba? Sa bagay, pagtapos mag-explore, siyempre, halos 10 pa lang, sarado na yung mga SM, mga mall na yan eh. Pero pwede naman sila magpagpag sa iba eh. Ba't lagi 7-Eleven? Hindi, dami na rin customer niya, kahit multo, customer na rin, di ba? Ay. Ewan. So yun guys, sana nagustuhan niyo yung video at huwag kayong mag-alala guys, tuloy-tuloy na itong upload natin at maraming salamat sa panonood at suporta. At please, huwag niyo kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel, J Mikes TV. At ingat kayo lagi dyan at kita-kits next vlog. Bye-bye!